Sa oras ng problema at kahirapan, siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan at ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Pag-uusapan natin yung mga kapatid, the heart of economic crisis. Okay? Whether we like it or not, haharapin natin tong crisis na ito. Okay? Matutuwa lamang ang OFW sapagkat 55 to $1 ang palitan. Okay? Pero sa mga taong umaangkat, sa mga taong bumibili sa ibang bansa, umaarayan. You know what I'm saying? So this is something that we have to face. This is what we have faced 1997 nung magkaroon ng Asian financial crisis, nung malugi ang Singapore, Thailand at lahat, at noong 2008 na magkaroon ng tinatawag na recession ng Amerika. At ito ay hindi na dapat bago sa atin. Hindi na dapat umaaray ka dito, kundi dapat napaghandaan na natin. Tingnan natin ang kasaysayan sa Biblia na magtuturo sa atin kung paano tayo dapat maghanda. In Luke chapter 15, verse 11 up to verse number 24, basahin natin sabay-sabay. Luke 11, chapter 15, verse 11 to 24, ready now. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the goods that faileth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there he wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and sent him into his field to feed swine. And he would fain fill his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself and said, How many hard servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven before thee. I am no more worthy to be called thy son, and make me one of thy hard servants. And he arose and came to his father. But when he had saw him a great war of folk, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed. And the son said unto his father, Father, I have sinned against heaven and thy sight. I am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servant, Bring forth the best robe, put it on him, put on a ring on his hand and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and he began to be merry. Shall we pray? Father, bless us today. Thank you for keeping us alive. Teach us, challenge us, in Christ's name we pray. And all God people say, please be seated. Pakibati po yung katabi nyo, Happy Lord's Day. Okay, thank you very much, okay? Kamusta na kayo? Am I right? Kung ikaw ay isang average Filipino, kung ikaw ay isang average na member ng church, okay? Pag tinanong ka, kamusta na kayo? Ano sasabi mo? Okay lang. Eto, ganun pa rin. Am I right? Okay lang. Akaraos. Buhay pa. Kapos nga lang ng konti. Nag-away kami ng nanay ko dahil sa sapatos ng kapatid ko. Kamusta na? Am I right? Sa pananalita mo araw-araw, pag may nakausap ka, pag tinanong ka, kamusta ka na? Ano nakikita? May nakikita bang pananampalataya sa iyo? Ay nakikita yung kapigatian, kabigatan, karaingan, wath. Okay? Ako yung biyenan ko, pag nakikita ko, talagang gusto kong sungal-ngalin. Kamusta na? Ay, nako, galing ako sa trabaho. Hirap na hirap ako kasi yung boss ko, she's getting to my nerve. Kamusta na? Okay? August na po. Ilan na yung na-ghosting? August kasi. Okay? Ito yung panahon na maraming ghosting. Alam mo yung ghosting? Yung magkaroon kayo ng relasyon, tapos bigla na siyang nawala. You know? Feeling mo, nasa na? Ba't di na ako tinitik? Bakit gano'n? Di ba? O ghosting yon. Ano? Kamusta na? Alam mo sabi ng Matthew 9:29, at na magkagayo hinipo niya ang kanyang mata at sinabi, ayon sa iyong pananampalataya, ito'y mangyayari sa iyo. Okay? According to your faith, be it unto you. Okay? I encourage you. Okay? What is your faith? Okay? I encourage you na pag may nagtanong sa iyo, kamusta ka na?
Dapat ang sasabuhin mo, eto, pinagpapala. Can you say that? Can you say that in this economic crisis, in the midst of your trouble, in the midst of your necessity na meron kang pangailangan, may sakit ang anak mo, wala kang trabaho, sinisingil ka, tapos pag may nagtanong, kamusta ka na? Anong sasabihin mo? Ito, pinagpapala. Can you say that? Ito, hirap. Ito, gumugulong. The other night, nag-post ako, sinabi siya nung Friday, John Rapp was top 1 awardee in the entire PNPA. Imagine, 400 ang estudyante doon. Yung member natin, yung hikain, yung average student ng GTBA, hindi lang nangongopya, okay? Hindi siya magaling, hindi siya naging honor roll, hindi siya naging supervisor sa awardee, hindi siya naging pastor sa awardee, pero ngayon sa labas, sa PNPA, top 1 awardee. At kahapon tinext ako, Tay, first class na cadet na po ako. Na-promote na po ako. Sabi ko, do you want me to post it? Huwag na po kayo kasi. Hindi, private, yung friends. Narinig ko po yung sinabi nyo, 10,000 yung friends nyo, di ko kalat din yan. Imagine, estudyante, nahikain, nagkaroon ng problema sa family. Iniwanan sila, naghiwala yung tatay at nanay. Are you following me? And yet, pag tinanong mo, kamusta ka? Ito, pinagpapala. Ito, nagpupunyagi. Ito, mayroong pagtitiwala mula sa Diyos. Ang tanong is not, can I trust God? No, it's not a question. Ang tanong, pwede ba tayong pagtiwalaan ng Diyos? Can God trust us? Kung sa maliit na problema ay umaaray ka, nanlalamig ka, nagmumura ka, nagko-complain ka. Okay? Sa 100 piso, hindi ka magpagkatiwalaan, hindi mo mabigay sa kapatid mo yung 50 pesos. Na kailangan pang pagbili ng nanay mo, oy, nagbigay ako ng 100 sa baka hindi mapunta sa kapatid. Sa 100. Kamusta ka? Ano isasagot mo? Ganun pa rin. Dapat pag tinanong ka, kamusta ka? Ito, pinagpapala. Sabi ni Bruce Wilkinson, there is such thing as law of expectation. Okay? If you expect the best, you will get the best. If you expect the worst, you will get the worst. Okay? Sabi ni Bruce Wilkinson yun. Sabi ng Panginoon ko, according to your faith, Tony, according to your faith. Robert, according to your faith. Ferry, be it unto you. Ano paniniwalaan ko? Yung sinabi ng isang tao, yung sinabi ng Diyos. Okay? Pero tanong ko ito, ano pinaniniwalaan mo ngayon? Naniniwala ka ba na kahit sa gitna ng krisis na ito, na magtaasan man ang presyo, okay? Kahit 100 piso pa, okay? Yung takal ng ulam na bibilin mo, pwede mo pa rin sabihin, eto, pinagpapala ako. Am I right? Nakita mo yung nag-viral na post sa Virgin Island, tama? Sa Panglao, na yung kinain lahat 26,000. Hindi naman sinabi kung gaano sila karami. Hindi naman sinabi kung gaano karami in-order niya. Pinakita lang niya yung saging 900. Bakit? Ang daming saging na in-order. At pangalawa, yung mga tao doon, aangkat pa sa Tagbilaran, aangkat pa sa Buho, sa Panglao, para dalhin sa gitna ng dagat. Hindi mura doon. Okay? Sabihin na natin, wala kasing nakalagay na presyo. Okay? Pero dapat, common sense, magtanong ka, magkano ba ito? Kakain ka, hindi ka magtatanong, tapos pagka nakita mo yung presyo, magpo-post ka. Tanga lang nagawa niyan. Am I right? Mali. You see? Wag ka po, yung puntahan mo yung gitna ng dagat, mahal na yun eh. Tama? Kung ayaw mo dyan sa Tripa de Galina, din sa gilid, meron dyan. Marami dyan sari-sari store. Walang, yung presyong patama lang. Pero pag nasa Panglao ka, pag sinabing Panglao, ko po,
Tourist spot yan. Ang presyo talaga dyan, pang turista. Kanya pagka kami naroroon, naku, naawa ko, okay lang kayo, opo. Ako'y galing ng Davao Panglao, di ba? Sa kami tumira sa Dusit Tane. Alam mo magkano yung pinagtirahan sa amin na kwarto ni Pastor Butch? 75,000 a night. May sariling, sabi ko, okay lang kayo. Tapos pumunta naman kami ng Pearl Farm, 35,000 a night. Sabi niya, mag-jet ski ho kayo. Hindi na. Umorder na ho kami talaga. Magkano arkila? 6,500 per hour. Pwede bang utawad? Piso na lang? Yun ho ang presyuhan dun eh. Sabi ko, okay lang kayo. Hindi naman kayo ninalagnat. Hindi naman kayo, hindi po. Sabi ni Pastor Butch, kung ito isang panaginip, ayoko nang magising. Makatulog ka. Sa 75,000 a night, sa 35,000 a night. Are you me? Ang kamusta ka? Am I right? Kamusta ka na? Ano isasagot mo? Okay? Magsisimula yung salitang, eto pinagpapala kasi unang-una nakilala mo, Panginoon. Pag kilala mo, Panginoon, hindi dapat mamutawi sa bibig mo, hindi dapat nananaig sa iyo yung negativity, yung kakulangan, yung kasipayuan, yung kabigatan. No! Kasi bakit? Nagsisimula ang blessing sa Panginoon. Gusto kong maintindihan ninyo. Okay? If you want God's blessing, you need to believe His Word. If you need to God's blessing, ang kayamanan natin, hindi yung pera mo nasa bangko. Sabi ko nga sa iyo, yung kausap ko kahapon, okay? Naka-Ferrari yun. Alam mo yung ginawa sa Ferrari? Ipinasok sa baha pa. Pili mo pang baha niya, Ferrari. Hindi ba tayo sidecar? Naunawaan niyo ho? Kamusta ka? Parang wala kang pinag-iba. Kamusta? The wealth of God's people is the Word of God. Ang katotohanan niyan, mayaman tayo sa maraming bagay. Tama? Hindi mo lang nakikita. Ang nakikita mo yung kakulangan, nakikita mo yung trato sa iyo, nakikita mo yung unfairness, nakikita mo sa iyo yung hindi mo gusto. Ang tanong ko sa iyo, have you ever think how rich you are? Do you have a family? Your family is priceless. Am I right? Ilang bata ang uwi sa bahay, wala ng nanay, wala pang tatay o malayo sa kanyang pamilya. Tama? Ikaw may nanay, may tatay ka, tapos sasagutin mo pa ng pangit. Tapos pagkausap mo, nakatingin ka sa telepono, pagkausap mo nanay mo, huwag kang hawak ng telepono, huwag kang makikipag-chat, titingin ka sa mata mo. Okay? The other night, bumaba si Katie. Hi, Pastor. Good morning. Good evening. Hi, Katie. Hey, say good evening to the third guest. Good evening. Hey, Katie, come here. Come out. Why, Pastor? When you talk to a friend or to a senior, to a pastor, you look at the eyes. Okay, look. And say, I'm okay. You say, okay, I'm okay. That's good, Katie. Come on, go ahead. Thank you, Pastor. Ilang taon yun? Bata lang yun. Bakit? Pagkausap mo nanay mo, pagkausap mo tatay mo, put down the phone. Maliban lang kung kausap mo siya sa FaceTime, put down the phone. Sabi ni Pastor, put down the phone eh. Teka muna. Pagkausap mo ng harapan, put down the phone kasi your family is priceless. Pero kung naka-FaceTime ka ba, hindi mo pwede i-put down the phone yan. Okay? Do you still have time? Nung gumising ka kaninang umaga, how much time do you have? Do you have 24 hours? Do you have 1,440 minutes? Do you have 86,400 seconds? Your time is gold. Are you still healthy? Si Moring may congenital heart disease. Thursday, binasa ni Carrie yung aking tinatawag na result ng aking examination sa St. Luke's. I was good, but the problem is I have to take my maintenance medicine every day. 6 o'clock, so I have to, sabi ko, parang mahirap na mag-intermittent fasting dito Kasi may maintenance ka na And your Savior is the greatest treasure of all.
Bakit? You may not have all the riches of the world. Pero pag ligtas ka, pag sa langit ka pupunta, panalo yun. Ano ibig sabihin nun? Unang-una dapat makita natin, sabi ng Romans 3, verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ito ho ang tunay na kalagayan natin. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo hindi umabot sa kalutian, lahat tayo kapos, okay? Kapos. Dahil makasalanan tayo, whether we like it or not, magmumura ka, magko-complain ka, magiging negatibo ka, gagawa tayo ng mali. At hindi tayo naging makasalanan kasi makasalanan tayo, kanya gumagawa tayo ng mali. Whether you like it or not, likas sa atin yan. Kung paano likas sa aso ang tumahol, likas sa manok ang tumilaok, likas sa atin ang gumawa ng kasalanan, kanya kailangan natin ng Panginoon. Kasi sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan, may bayad, mayroong sweldo, mayroong tayong haharapin. 3 bahagi ng tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan mula sa kalabok, babalik sa kalabok. Ito yung dinadamitan, inaalagan, pero hindi ikaw yan. Yan lang yung bahay, yung talaga ikaw, yung kaluluwa, yung espiritu, yung kaluluwa nakatira dito. Yun ang may 5 senses. Kaya pag nakita ng bangkay na nakaburol, hindi hingi ng kape, hindi mainitan yan, hindi magre-reklamo yan kasi wala na yung nakatira. Okay? Pag naghiwalay ito, nung nagkasala tayo una, namatay tayo, spiritually speaking, so meron ka ng katawan at kaluluwa, pag ito'y naghiwalay, ito'y binurol, kinremate, ito'y haharap sa Diyos at pagwarap to sa Diyos. Na hindi kasamang espiritu, mabubulit tayo sa impyerno. It is not what we want. Okay? Hindi yan ang nais natin. Ang nais natin makabalik sa Kanya, kailangan nating tignan na may regalo ang Diyos sa atin. Ano yung regalo? Sabi ng Romans 5:8, at pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung makasalanan pa tayo. Meaning, He knew everything about you. He knew everything, the secrets and everything. Yung tinatago natin, yung nakakaya. Sabi niya, alam ko lahat yan and I want you to know I love you and I died for you. Okay? Namatay siya para sa atin. Ibig sabihin, ito tayo, ito kasalanan natin. Sabi niya, ikaw dapat mamatay, ikaw dapat mabayubay, ikaw dapat ang mapahamak. Pero sabi niya, ako na mamamatay, ako na nagdala, ako na nagbayad. 2,000 years ago, ang kailangan ng natin gawin, tanggapin ito. At pag tinanggap mo si Kristo, ano man ang mangyari sa lupa, ano man ang mangyari sa ating sitwasyon ito, may answered prayer ka, wala, you have the greatest treasure because you have Jesus. Kanya anong dapat natin gawin? Sabi ng Romans 10:13, okay? Romans 10:13, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Okay? Dito nagsimula yung kasaysayan ng buhay ko. Okay? Nung tinanggap ko ang Panginoon. Nung ako'y teenager pa lamang, naghuhugas ng jeep, ayan si Ate Sita, andyan si Ate Neneng, andyan si Nonet, andyan si Tuwiti Soy. You see? Alam nilang naghuhugas kami ng jeep. Nakatambay lang doon. Then why is it that we were able to have like this? Not because we're good. I'm just an average person. I'm just a simple person na nagkaroon ng tamang pagtitiwala sa salita ng Diyos. People can be rich in many things, in many ways, not just in money matters. You know, pwede tayong maraming pagpapala, pwede kang pagpalain sa kaibigan, tama? Hindi ba ang pangit naman nun? May krisis na wala ka pang kaibigan. Tama? Ang kaibigan, malalaman mo pag nagkaroon ka ng problema, sumadla ka, pumalpa ka, maliman ng desisyon mo, tama, okay? Dahil nagka-problema ka, your friends. What happened to me? Nakita ko yung tunay na kaibigan ko. Nakita ko yung talaga sinamahan ko. They did not tolerate it. They did not condone me. They helped me to get right. They get me to be honest with God, to be honest with myself. And they were there. Pwede kang pagpalain sa kalaman. Okay? Ang kalaman ay isang pagpala. Pwede kang pagpalain sa spiritual na buhay dahil kilala mo si Kristo at nakilala mo ang Panginoon sa pagitan ni Kristo. Okay? Ano sabi ng 3 John 1:2? Okay? Beloved, tingnan mo ha. Sabi ni John sa kanyang sinulatan, Beloved, minamahal ko, nais ko, pinapanalangin ko na ikaw ay pagpalain sa material. Guminhawa ka. Ito yan ha, hindi lang guminhawa, na ikaw ay maging malusog kung paano ang iyong kaluluwa ay pinagpapala. Pwede pala, tama? Pwede pala na may material blessing ka,
pwede pala na malusog ka, pwede pala na ang kaluluwa mo lumalago at tumitibay. Pangit naman nung marami kang pera, may sakit ka naman. O ba tayo mo kumain? Bawal. Pero mo kakain kami. Lalabas ni Mori yung cellphone niya. Ando dun yung pagkain, titignan niya. Yung cholesterol ko kahapon. Yung sugar level ko. Paano kang gaganahan kumain? Ang titignan niya yung resulta ng kanyang last na examination sa St. Luke's. Tapos kakain kami, taga-saway. Nasabihin ni Maring kay Malu, bawal sa'yo yan, bawal, sobra na. Ako na naman mga ano dyan. Sabi ni John, gusto ko pagpalain ka, guminhawa ka, bumuti katawan mo, habang gumubuti at gumiginhawa kaluluwa mo. Higit sa lahat, mayaman talaga tayo. Pagligtas ka. Okay? Pag tinanggap mo si Kristo, bakit? May mansyon ka sa langit eh. Ano sabi ng John 14:1? Okay? 1, 2, and 3. Okay? Sino sabi ng John 14:1, 2, and 3? Ano sabi ng Word of God? Okay? Huwag mong hayaang mabalisa ang iyong puso. Maniwala ka Diyos. Sabi ni Kristo, maniwala ka rin sa akin. Bakit? Verse number 2. Sapagkat sa bahay ng tatay ko'y maraming mansyon. At kung hindi totoo, ako'y nagsasabi sa iyo, ako'y paparon para ipaghanda ka ng lugar. Kung dito man wala kang bahay. Tama? Hindi ka nakakuha ng malasakit, nagre-renta ka, dahil ligtas kami, bahay ang Diyos sa iyo. Ano sabi sa verse number 3? Okay? At ako'y paparoon, at ako'y maghahanda ng lugar para sa iyo, at ako'y babalik, at tatanggapin kita. At kung saan ako'y naroon, ikaw ay naroon din. Hindi ba napakagandang pangako nito? Ito kagandahan sa Diyos, hindi siya gaya ng politiko. Yung politiko pag nangako na nga, tutuparin pa. Huwag kang umasa doon. Mayaman ka. Okay? Kanya simula ngayon, pag may nagtanong sa'yo, kamusta ka na? Ano ang sasagot mo? Ito pinagpapala. Are you following me? Pag may nagtanong sa'yo, kamusta ka na? Ano ang sasagot? Ito pinagpapala. Tama? Nung magising ka kaninang umaga, blessing yun. Tama? Nung nakainom ka ng gamot at talasahan mo yung pakla ng ampalaya, blessing yun. Am I right? Nung maramdaman mong, teka muna, parang mainit ako. Hindi ka Batman. Ano yung Batman? Bato na manhid pa. Nararamdaman mo pa. In the midst of this economic crisis, I have a question. Is God in control? Ang Diyos ba may control? The next question, is God surprised by the coming economic crisis? Nasupresa ba ang Diyos na may pandemic? Nasupresa ba ang Diyos ang dami na apekton? Nasupresa ba ang Diyos sa gulo sa Taiwan? At saka sa China? Oh. Bakit nagkaroon naman ng tensyon? Kamote itong si Pelosi. Alam na may alitan, pumunta pa doon. Alam niyo kung bakit? Kailangan ng gera. Alam mo ba't kailangan ng gera? Kailangan na ng pera. Ang pinakamalaking pinag-aangkatan ng Amerika ay mga gamit pandigma. That's what their business are. Surpresa ba ang Diyos dyan? Hindi. Tanong ko sa iyo, let me put this way. When God saved Noah from the flood, nagulat ba ang Diyos? Ay, may baha! Hindi ko alam yan ah. Hindi ba siya nga nagsabi kay Noah, mag-prepare ka ng ark, ganito sukat, kasi uulan ng 40 araw, uulan ng 40 gabi. Mangaral ka. Was he in control of the flood? Yes. Siya na nga nagpadala ng flood, siya nga nagpadala ng ulan eh. Okay? Pangalawang tanong, what about during the time of Lot? Okay? Hindi ba sila nung lumalabas sa Sodom and Gomorrah? Nung niligtas ng Diyos sila sa Sodom and Gomorrah, merong fire and brimstone. Bakit? Sa dami ng mga homosexual dun eh. Sinira ng Diyos. Was he surprised na merong fire from heaven? No. Siya nga nagpadala nun eh. Let me ask you, is God surprised with the pandemic? With the typhoon? With the flood? With the earthquake, tsunamis, famine?
Even in the present economic crisis. Nasupresa ba siya? Nagulat ba siya? Dami nang walang trabaho. Ang dami nang nahihirapan na. Ang daming na-displaced. Nasurpresa ba ang Diyos? Hindi. Bakit? He is in control. In fact, I believe, He is the one who sends these things. Siya nagpadala niyan. Bakit? Hindi para sirain tayo. Hindi para walatin tayo. Hindi para ligaligin tayo. He sent it not against His believers, His children, but against the sinners of the world. Pinadadala niya yan sa masuwayin. Pinadadala niya sa matigas ang ulo. Pinadadala niya yan sa ayaw sumunod sa magulang. Pinadadala niya yan sa pasaway. Okay? Pero yung mga anak ng Diyos, maapektuhan pero hindi madedihado. Alam ng Diyos kung paano protektahan. God knows how to save, how to sustain His children in the midst of the disaster economic crisis. Do you remember 1997 when we started putting up this building? Hinuka yung puno, yung poste dyan, 9 feet deep, 9 feet wide. Ito yung economic crisis ng Asia. Ano sabi ko? Hindi nakasalalay sa IMF World Bank, hindi nakasalalay sa palitan ng dolyar yung ating nakasalalay sa obedience na meron tayo. Abay, piliin mo na tayo natin itong building. 2008, binili yung property sa likod. Okay? Yun naman ay recession sa Amerika. Sabi ko, pakikita natin. Kanya ito yan. Pinadadala ng Diyos yung kahirapan, yung lahat, hindi para saktan ang anak niya. Para saktan yung matitigas ang ulo. At kahit anak kanya, pag matigas ang ulo mo, sabi nga ni Pastor, di ba? Life or goodness ang matatanggap mo pag masunurin ka, pero pag masuwayin ka, death and curse. Ikaw pipili. It's your choice. Okay? Tignan mo, ha? Kung paano sinave niya si Noah from flood, kung paano sila tayo inalis niya, bago umulan ng apoy, tanong ko sa iyo, can He save you from the impending economic crisis? Can He save you and protect you in this pandemic time? Can He sustain you kahit mahirap ang buhay? Can He give you a job? Can He give you a client na pipirma ng kontrata? Can He send you a blessing? Is He in control? Oh, Ana, bakit ka na-promote? Tama? Bakit? Kasi anak ka bukera. Ganun lang. Hindi. May Diyos eh. Am I right? Here's a beautiful thing. This God who is in control of all these calamities, okay? This God who saved Noah from the great flood, this God who saved Lot from the fire and brimstone, is your own heavenly Father and He loves you dearly. Yun din ang Diyos na nagmamahal sa iyo eh. Tama? Ang tanong, minamahal mo rin ba siya? Tama? Minahal ka niya. Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Namatay para sa iyo. Minahal mo rin ba siya? Did you love Him back? You see? He made Himself to be trusted. Ang tanong, can He trust you? Pwede ba tayong pagtiwalaan? Even in economic crisis, tatandaan niyo po, maniwala ka sa sinabi ng Romans chapter 8, verse 28. Okay? At nalalaman natin ang lahat ng bagay ay gagawa ng ikabubuti. Kanino? Sa mga nagmamahal sa Diyos. Tingnan mo ha, pag minahal mo ang Diyos, kahit na mayroong nagbalak pa ng masama sa iyo, pinagplanuhan ka, okay? Siniraan ka, kahit na pangit pa ang ginawa mong desisyon, pag ikaw minahal mo ang Diyos at itinama mo sarili mo, sabi niya, yung bagay na mali, yung bagay na pangit, yung bagay na hindi kaaya-aya, pwede niyang baguhin kasi minahal mo siya at ikaw ay nagpapatuloy sa kanyang panawagan ayon sa kanyang layunin. Okay? God did not send this present economic crisis to destroy His children, but to bless them. Tanong, nakikita ba ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng katropa, ng barkada mo, ng 5,000 friends mo sa isang account, ng 5,000 mo sa isang account, sa Facebook mo, okay? Nakikita ba ng tropa mo how God is blessing you in the midst of the economic crisis? Kanya pag tinanong ka, kamusta ka? Eto, kamote. Pinadadala ito para ipakita na pwedeng pagtiwalaan si Raimel, na pwedeng pagtiwalaan si Jailer, na pwedeng pagtiwalaan si Richelle, pwedeng pagtiwalaan si Joy, pwedeng pagtiwalaan si Jap.
Pwede pagtiwalaan si Victor. Ano ba si Victor? Ginagawang palengke yung Baguio. Di ba? The Lord is sending problems not to destroy you, but to bless you. Not to make your heart limited, no. But to show to the world na meron siyang anak na pinoprotektahan. Ako, saktan mo, I'm fine with it, but don't touch my son, even my grandson. Don't touch them. Ako na lang. Ibang usapan yun. Tama? Karoon din ng ama. Tama? Hindi niya hayaan na may mangyari sa iyo. Hindi niya hayaan na may nangaapi sa iyo. You see? He would like to show to the world, yes, bubulihin ka ng boss mo, bibigyan ka ng maraming mga assignment, mga quota and everything, but there is a God who send those calamities not to destroy you, but to bless you. The crisis is there to punish yung masasama. Okay? As well as to show how God's people, how much God loves them. And to show how powerful God is para ialis ang kanyang anak. Paano mo papaliwanag? Si James sa Saskari, sa gitna ng pandemic na bumili pa ng bahay. Pinagawa pa yung bahay. Am I right? Hindi ba dapat sabihin nun eh? Grabe naman to, yabang naman to. May crisis, may nahihirapan, may umaangal. Sana ho, bigay na yung 2,000 sa mga housewives. Sana ibigay ito, taas pa yung 1,000. Paano ka magbubuhay ng 1,000 a month na bigay ng, pagka ikaw senior citizen, 1,000, hindi kakasya yan. Tama? There is a crisis to punish the wicked. Yung matitigas ang ulo yung pasaway. Pero there is a crisis to show that God's people is loved and taken care of by God. Mamili ka. Pinaparusahan ka o pinapakitang ikaw ay pinagpapalat, pinoprotektahan. Ikaw yan. Okay? Itong economic crisis to, it has been forecasted na magkakaroon ng global economic crisis. Sabi nga ng economist, 2022 is likely to be extremely difficult for global economy. Sabi ko nga sa inyo, kahapon lang ito. Hindi ko pa nababasa yung dyaryo kanina eh. Nagbabasa pa ako ng dyaryo. Every day I have this. I read this. July inflation, highest in 4 years. Sabi ng isang dyaryo, kailangan daw na magkaroon ng 3 trabaho ang isang Pilipino. Eh, paano ka pa matutulog kung 3 trabaho mo? Tama? Ang San Miguel Corporation ay bumagsak ng 33% nung first half. Sabi din ang San Miguel ay nagkaroon lang ng income ng 19.8 billion sa first half, baba ng 33% kasi last year kumita sila ng 29.6 billion. Pero kahit na mababa ng 33%, billion pa rin yun. Tama? Ayan o. Ayan. Pag tinignan mo ang dyaryo, makikita mo kapigatian, kakulangan. It's all pretty negative. The economy is going into a recession. At sa tingin natin, it will be a long, deep, quiet, long-lasting. And there is no country in the world that's doing well. In fact, in America right now, they declared that monkeypox is an epidemic. Saan ba nakukuha yung monkeypox? Sa pakipagtalik ng kapwa sex. Para ring AIDS. Hindi dapat problema sa'yo pag Kristiyano ka. Tama? Hindi dapat problema sa'yo yan. Everybody is doing badly. Okay? Ang outlook ng 2022 in Europe is not great. Japan, one of the world's second largest economy, is suffering too. Okay? China, the same thing. Kanya nga mayroong pagnangamkam ng lupa, ng lahat. Bakit? They cannot feed the billions of people in their country. Okay? Ang projection, pag tinignan mo yung projection, sa datos ng Pilipinas, mahirap. Para bang itong world consensus na ito
ang dudurog sa paghati at sa pag-asang meron ka. Paano pag ikaw may Kristiyano? Paano mo harapin? Paano ka anong dulot nito? What is the best way to be ready for it? Okay? Let me tell you a story ng isang idealistic na college graduate. Sabi niya, pag-graduate niya sa college, I want to change the world! Ay pagdating ng 30, hindi niya namagaw. I want to change my country! When he was 40, hindi niya kaya, ang daming obstacle. I want to change my city! Nung 50 anyos na siya. I want to change my barangay! Nung 60 na siya. I want to change my family! Wala pa rin nangyari. At nung 70 na siya, sabi niya, I want to change myself. Eh kung inun niyang baguhin ang sarili, tama? Kung binago niya sarili niya, mababago pamilya, mababago yung barangay, mababago yung syudad, mababago yung bansa. You see? Listen. In changing himself, he finds difficulty. Changing ourselves means babaguhin natin ang puso. Mahirap yan. Okay? There are anecdotes that will tell us at least two things. Okay? Una, change is difficult to achieve. Pag may pagbabago, mahirap yan. Okay? Kasi meron kang unforeseen complicating factors. Confronted ka ng hard reality, ng zeal. Okay? Mahirapan ka. Okay? Magbago ka ng hairstyle, nahirapan ka na. Magbago ka ng diet, mahirap yan. Everything is difficult pag may pagbabago. Pangalawa, change should begin with the heart. Kung may pagbabago, dapat sa puso. Kanya kung tinanggap mo si Kristo, doon nagsimula ang pagbabago. Tama? Magbabago puso mo. Kasi si Kristo na mamuno eh. Ano sabi ng Proverbs 4:23? Okay? Ingatan mo ang iyong puso ng mayroong pagsisikap sapagkat mula riyan lalabas ang lahat ng issue sa buhay. Lahat ng dadaluyan ng buhay. Meaning, if it is consistent with, if you sow a thought, you will live an action. Okay? Tingnan mo ha. Pag ako'y nagtanim ng kaisipan, ito inisip ko, may sakit ako. Anong kilos ko? May sakit ako. Pag inisip ko, ako'y malusog. Aba, anong isipin ko? Kaya ko to. If you saw an action, magkakaroon ka ng habit. Makakaugalian mo. Tama? Nakaugalian mo na mahirap ka. Kanya pag sinasabi ko ako'y na-stroke, walang maniwala ako'y na-stroke eh. Nakalahating katang ko patay last year. Bakit? Inisip ko, Lord, pinagaling mo na ako. Umiinom naman ako nito. Bigyan mo na ako nito. Huwag mo na akong hayaan mautal. Huwag mo hayaan may magkaroon ako ng lapis sa isip ko. Eh di nagtanim ako ng action, nagkaroon ng habit. If you saw a habit, you will live a character. Yung pagkakakilala sa'yo. At kung meron kang character, you will have a destiny. Bakit? Pinili mo eh. Tama? Pinili mo. Pinili mong pagpalaan, pinili mong tumayo, pinili mong sa gitna ng Kristo, magtiwala sa Diyos, pinili mo. The root of one's destiny, isa lamang ang pinamumulan. Puso. Puso. Okay? Isa pa sa salitang puso ay attitude. Attitude. Okay? What are the first four letters ng alphabet? First four letters ng alphabet. Itong first four letters to, pag binago mo to, okay? Pag binago mo to, magkakaroon ka ng development. Ano mabaguhin? Una, change the attitude. A. Pag binago mo ang attitude mo, you will change your behavior. Letter B. Pag binago mo yung behavior mo, you will change the consequences in life. You will change the consequences. Okay? Kasi binago mo attitude, binago mo yung behavior mo. Yung consequences, iba na. When you change the consequences, you change your destiny. Tanong ko, yung lifestyle mo ngayon, saan ka dadalhin 5, 10, 15, 20 years from now? May sakit ka, malusog ka, may pera ka, may pamilya ka, o wala. Yung attitude na meron ka, yung pagkasungit-sungit mo, okay? Okay? Yung pagiging negatibo mo, attitude, okay? Yun ang behavior mo, ito yung consequence, ito ngayon yung destiny mo, tama? Ikaw ang pipili, okay? It's your choice. Pero pag ang attitude mo tama, attitude mo based on the Word of God, okay? Yung behavior mo tama, tama? Oh, hindi. Yaman mo na, hindi natin papatulan yan. Eh, yung consequences maganda. Ano yung magiging kahinat na yan? Di mainam din.
ang tanong ko, ano yung bagay na dapat ayusin sa attitude para maapektuhan ang behavior, para magkaroon ng magandang consequences, para yung ating destiny na pinili ikaw? Whatever you're having right now is what your attitudes 5 years ago. It is what you saw 10 years ago. Kanya madalas ko sabihin, yung kalusugan, resulta. Yung pera, resulta. Yung pamilya, resulta. Ba't ganyan ang family mo? Ano tinanim mo 10 years ago? Anong ginawa mo? Bakit? Ba't yung anak ko, hindi ako kinakalinga? Pinagmalasakitan mo ba o puro bunganga nung una? You see? Whatever we have sown in the past, kanya ako'y nagpapasalamat for 39 years I'm sober. Kasi 39 years ago, nung ako'y tumigil uminom. Eh kung hindi, palagay ko'y, nung ako'y inatake last year, bakit dire-diretso na ako sa hukay? You see, 39 years. I never tasted anything. 39 years, pag nakita mo ni Pastor Butch, mabuti na lang, tumigil tayo. Oo nga. Change the attitude. You can have a change in behavior. Change your behavior, you can have changed your consequences. You change the consequences consistently, you can change the destiny. 5, 10, 15, 20 years, you will be blessed kahit mayroong pandemic pa yan. So what is the heart of the economic crisis? Ano pinakapuso? Attitude, choices, thought processes. Ito ang pinakapuso. Bakit kami krisis? Attitude mo yan eh. Bakit kami krisis? Pinili mo yan eh. Bakit kami krisis? Proseso. Bakit? Pinag-aral ka anong ginawa mo? Nag-Valorant ka. Pinag-aral ka anong ginawa mo? Nakipag-jowa ka. Pinag-aral ka, anong ginawa mo? Hindi ka naging seryoso. Tapos ngayon, matanda ka, may pamilya ka, ganito, aangal ka, ikaw ang pumili niyan. You know what I'm saying? Ikaw ang pumili. Kanya huwag kang aangal. Huwag kang aangal na pagsabi mo, bakit ganon? Ba't pinagpapala ka? Ba't ako naghihirap? Teka muna, nasan ka ba nung nag-aaral kami? Nasan ka ba nung nagsisikap kami? Nasan ka ba nung inaalagaan namin pamilya naman? Nasan ka? Ando dun ka? Nagbibisyo ka? Gumagawa ka ng kalokohan? Ngayon naaangal ka pag naghihirap ka? Ngayon naaangal ka pag may sakit ka? Ngayon naaangal ka pag nag-iisa ka? Ikaw ang pumili. It's your choice. Attitude, choices, processes. Tignan natin itong batang ito. A third look at the prodigal story son. Okay? Tignan natin. Balikan natin. Verse 11, anong sabi? May isang tao, may 2 anak na lalaki. Okay? Sabi ng verse number 12 ng Luke chapter 15. At sinabi nung bata, nung bunso sa kanyang ama, ibigay mo na yung anak ko. Wala na akong pakialam sa iyo. So yung tatay naman, buhay pa, hinati yung kayamanan. Verse number 13. At nakaraan ng maraming araw, okay, kinalap ng anak yung lahat ng kanyang ari-iran at siya'y pumunta sa malayong lugar at doon nilustay ang kanyang pag-aari. Nilustay ang kanyang tinatawag na mana. Nilustay sa kawalangian. Parte dito, punta doon. Ay, ubos-ubos bukas. Ano nangyari? Verse 14. At nung malustay niya na lahat, nagkaroon ng tagutom. Nagkaroon ng pamin, nagkaroon ng problema, at siya'y nangailangan. O, kita niyo po ha? Tignan mo ha? Siya ba'y naghirap kasi mahirap sila? Hindi, mayaman nga. May mana eh, tama? Kanya lang attitude. Lulustayin ko to, wala. Pero mabuhay pa, tatay mo, kinuha mo na yung mana. Pag ginawa ni Jeff sa akin yan, ay tatamaan sa akin to. Tsaka si Jeff, Dad, akin na yung mana ko. Unang-una, wala kang mana. Okay? Oh. Buhay pa, tatay, may kukunin mo yung mana. At dahil walang karakter, merong attitude na pangit. Tignan mo ha, attitude, okay? Choices, thought process. Kukunin ko to, magsasaya ako, okay? Oh. Tapos magtatanong ka pagka nagkahirapan na, what's going on? Huh? He began to be in want. Anong ginawa sa verse number 15? At siya'y pumaroon at nakisama sa isang mamamayan na mansang iyon. At siya'y binigyan ng trabaho. Anong trabaho? Magpakain ng baboy. Magpakain ng baboy. Buong yaman-yaman mo.
Ang dami mong minana, tama? Tapos ngayon dahil nangailangan dahil walang karakter, tama? Pangit ang attitude, pangit ang behavior, pangit ang karakter, yung choice na pinili niya mali. Ano nangyari? Naghirap. Ngayon nag-aalaga ng baboy. Ay. Ano sabi sa verse 16? At ang ibig niyang mabusog ang tiyan, yung ipa na ipinapakain sa baboy, yun ang kanya kinakain. Sapagkat walang taong nagbibigay sa kanya. May krisis siya. Are you following me? Ba't siya nagkaroon ng krisis? Dahil ba pinakarap siya mahirap? Hindi, mayaman. Tama? Walang karakter, attitude ay pangit. Ang kanyang behavior ay barubal. Tama? Tatandaan niyo ito. Pag wala kang karakter, kahit marami pang ibamana sa iyo, mangangailangan ka kasi hindi mo minamahalaga yung pagtitiwala na binigay sa iyo ng pamilya mo, lalo na ng Diyos. Nagsisimula sa piso yan. Tama? Pag tapat ka sa piso, pwede ka maging tapat sa 1,000, pwede ka magtapat sa 10,000, pwede ka magtapat sa 100,000, pwede ka magtapat sa milyon. Can you be trusted? Okay? Pwede ba tayong pagtiwalaan? O kita mo, buhay pa tatay, kinuha na. Barubal na, salbahin na. Pag di mo binigyan, talagang tay, patutulpo kita. No? Binigay naman ng tatay. Inubos ang pera. Okay? Siguro may tropa. Uy, pambira, ito yung bago to, ito. Pero mo, gusto makipagsabay ng siya'y malustay ng lahat, siya'y nangailangan. Okay? Pero yung tatay, hirap na magtrabaho, wala naman siya trabaho, kinuha. Ngayon nangailangan, ano sabi? Wala na magbigay sa akin. Verse 17, ano sabi niya? Datapwat ay nag-isip sa kanyang sarili. Napakaraming alipin ng tatay ko sa bahay na may kinakain. Ako'y narito't namamatay sa gutom. Tignan mo ha. Kailan dumating ang kanyang kaisipan niyan? Nung naghihirap, ang tanong ko sa iyo, kailan bang maghirap ka para matuto ka? Kailan bang mawala ng lahat para matuto ka? Ito ang solusyon. When he came to himself. Okay? Kahit anong payo sabihin ko kay Brin, kahit anong payo sabihin ko kay Leia, kahit anong payo sabihin ko kay Raven, walang kwenta yan pag hindi niya dumating sa sarili niya when he came to himself. Kanya ka ba magbabago kasi you feel the heat? O magbabago kasi you see the light? Lahat ng tinatanim natin, aanihin natin. Sabi niya, ang dami-daming pagkain sa bahay namin. At ako'y namamatay sa gutom. Verse 18. Ako'y titindig, ako'y paparoon sa tatay ko, sasabihin ko sa tatay ko, ako'y nagkasala sa iyo. Ako'y nagkasala sa langit. Verse 19, ako'y hindi nakarapat-dapat tawagin anak mo, gawin mo na akong katulong. Doon na ako matutulog kasama ni Dudong. Tsaka ni Inday. Verse 20, at siya'y tumayo at pumaroon sa kanyang ama. At nung makita siya sa malayo pa lang nung tatay niya naghihintay sa kanya, siya'y tumakbo. At niyakap at hinalikan. At sabi sa verse 21 ng aking anak, ang sabi ng anak, ako'y nagkasala sa iyo. Hindi na ako karapat dapat pang tawaging anak. Pero sabi ng kanyang ama, verse 22, dalhin ang pinakamainam na damit, isuot sa kanya, lagyan ng ring, lagyan din ng sapatos ang kanyang talampakan. Bakit? Isipin mo yung taong wala ng pagkain sa baboy nakatira. Ano itsura nun? Di taong grasa. Tama? Ayun me. Tama? Siguro mahaba na balbas, mahaba na, andusing na. Wala eh. Tama? Nakatira doon kumakain sa baboyan. Ano itsura? I want you to see this. Siguro may mga tattoo pa yan, baka marami pang ganun. Yung ngipin niya eh. Di ba? Pagka nagsalitaan, Tay, tama na, ayos na. Okay na, pinapatawad na, katawag ka na magsalita. Marusing eh, tama? Nakayapak. Bigyan ng robe. Lagyan ng ring. Bakit? Ibalik ang kanaulo at sa sapatos. Verse 23, magpatay ng pinakamatamang baka. Magsaya tayo. Verse 24, pero yung isang anak niya, bagkat yung aking anak na namatay, ay nabuhay, siya ay nawala at natagpuan, magsimula tayo magsaya. Verse 25,
Pero nung makita ng panganay ang kanyang anak, na mayroong kantahan, mayroong tugtugan, may videoke, verse 26, anong nangyayari sa bahay? Sabi sa verse 26, 27, yung kapatid mong waldas, bumalik, nagpapatay ng baka, at tinanggap, verse 28, siya'y nayamot, at sabi ako, hindi paparoon dyan. Ang bihira tong tatay ko. Ba't pinagpatay pa? Verse 29, at sinabi niya sa tatay niya, Tay, buong panahon ko ako'y nakasama mo. Hindi ako nagkasama sa iyo. Sinunod ko lahat ang inutos mo. Hindi mo ako binigyan ng isang kambing para ako'y magsaya sa aking mga kaibigan. Okay? Verse 30, pero dumating tong talipandas mong anak, okay? Na siyang umubos ng pagkabuhay niya. Pinagpatay mo pa ng pinakabang baka. Ano ka ba naman, tay? Unfair ka naman! Ano sabi ng tatay? Verse 31, Anak, di ba kasama mo naman ako? Oo. Lahat ng sa akin sa'yo eh. I want you to see this, ha? Yung isa waldas, isa walang niya, isa salbahe. Naubos! Ito naman meron na, mareklamo pa. Bakit? Attitude, behavior, consequences, destiny. Hindi nakita nung panganay, kasama ko naman ang tatay ko eh. All that he has is mine. Eh, hindi ka naman nahingi. Tama? Hindi naman ako mind reader. Now, why do I call it first look? Third look. Okay, bakit third look? First, pag pinag-aaralan natin itong parable na to, ang focus natin lagi sa prodigal son, sa anak, di ba? Okay? Yun lang. Ano nangyari sa kanya? He lived a life wastefulness, naging penniless, ngayon nagugutom siya. Okay? Bakit? Sight was his basis. Self was his boss. Sin was his burden. Di ba ito yung mensahe ni Bishop De Vega? Tama? Nakita niya, bigay mo sa akin to, magsasaya ako. Self ang namuno. Yun ang boss niya eh. Okay? Ngayon, yung kanyang kasalanan, naging burden niya, kanya naghihirap siya, nahirapan siya. Ay, ano ginawa niya? Ito na mga kagandahan dito, ha? Nung makita niyang siya'y lugmok na, anong ginawa niya? He repented and went back to his father. Tanong ko sa iyo, kailan mo na-realize na nasaktan mo ang tatay mo? Kailan mo na-realize na nagkamali ka sa pastor mo? Kailan mo na-realize na nagkasala ka sa tatay mo, sa Panginoon, sa simbahan, at kailan ka babalik? Am I right? Ang kagandahan sa batang ito, waldas siya, barubal siya, pangit ang attitude, pangit ang behavior, natikman niya yung consequence, nagkaroon siya ng maling destiny, pero binago niya, siya'y bumalik, at nung bumalik siya, anong ginawa? Binalik yung nawala sa kanya, tama? Binigyan ng damit. Binalik ang sing. Nagkaroon pa ng sing-sing, kantahan. Binigyan sapatos. Bakit? He repented and returned to his father. Ito, maraming tao, mali na attitude, mali na behavior, nararamdaman ng consequences, lumalayo pa lalo sa Panginoon. Tanga lang. Tanga-ngatawanan ko na to. Eh, nakita nga akong isa eh. Kasama natin. Ba'y nagpabaptize sa CCF? Ano nangyari dito? Mag-asawa pa sila. Nawala yung kaligtasan. What happened? Mabuti pa si Marieta Cabral eh. O, di ba? Hindi natin nakikita, pero yung Bible study nandoon. Oh. Tapos pag kami may pananambahan nanonood sa YouTube o sa Facebook. Pag na-realize mong mali ka, attitude, behavior, consequence, balik ka na lang. Balik lang. Ha? Tinanggap siya ng tatay niya, dinamitan, may celebration, boom! Bakit? Inamin ng mali, inayos. Tingnan mo to, ha? Hindi pinag-usapan kung mali. Ang tanong, inayos ba yung mali? Humingi ba ng tawad? Ay, sorry, ha? Naglakad ako ng malayo, eh. Nag-alala ka sa akin. Hingi ng tawad. Nag-alala si nanay, eh. Nay, sorry, ha?
sinagot kita kagabi. Habang kinakausap mo ako, nakatino sa cellphone, tapos binardagol ko pa yung kapatid ko, tapos tinulongis ko pa at in-scam ko pa ng 50 cent pesos. Nay, sorry ha. Dapat ganun. Okay? Second look, usually nakafocus naman tayo sa eldest son. Sa kuya. Yung kuya, meron siyang pariseyong attitude. Di ba? Nung makita niya yung kanyang kapatid na nilustayan lahat ng kayamanan, bumalik at pinagpatay ng baka, ano sabi niya? Hustisya! Magsusumbong ako kay Tulpo. Ang tapat-tapat ko, wala akong inulustay. Ako sinusunod ko lang utos. Tapos wala ka man lang binigay sa akin. Hindi mo na ako pinagpatay ng kambing. Ito mga ganitong klaseng tao, ito yung mga self-righteous, religious, na hindi natutuwa pag may nakitang nagbalik. Ito yung pag nakita mo, bumalik ka pa. Kapal din na mukha mo, no? Bumalik ka pa. Mali yun eh. Tama? Hindi pagpapalaan yung ganong attitude. Attitude, behavior, consequence, and then destiny. A, B, C, D. Okay? Pag may nakita ko, salamat naman, nakita kita. I'm happy to see you. Attitude, behavior, consequences because of choice. And then destiny. Now, notice these facts. Okay? Third look. Bakit third look? Unang tingin, yung prodigal son. Pangalawang tingin, yung kuya. Third look. Tingnan mo ha. Di ba sinabi nagkaroon ng famine? Di ba? Tingnan mo ha. Sabi ng chapter 15 verse 14. Ano sabi? At nung siya'y ginugol niya lahat, nagkaroon ng malaking tagutom sa lupain. Di ba? Di mo ha? Chapter 15 ng Luke. Nagkaroon ng matinding tagutom at siya'y nangailangan. Verse number 15. At siya'y pumaroon at sumama sa isang mamamayan. Tignan mo to ha. Third look ha. Tanong. Isipin mo yung pig farmer. Sabi ng Bible, sa verse 14, may tagutom. Tama? May tagutom. Mighty famine. Nangailangan. Verse 15. Kinuha siyang empleyado. O sige, trabaho ka dyan. Susweldohan kita. Tanong ko sa iyo. Bakit may famine na may nagpapatrabaho pa? Are you following me? The Bible says, he owned fields. Di ba? Balik mo ulit sa ano? Tama ha? Yan. Verse 15. He joined himself and he sent him to his, tama, to his, di ba plurals? Fields, tama? Marami siyang pag-aari. Eh, ba't meron ng famine, tagutom na, may pag-aari pa? Plurals. Okay? Nobody talks about the pig farmer. Nobody talks about his wisdom. Paano siya nagbigay ng trabaho sa nangangailangan? Tanong ko sa iyo, sa panahon ng tagutom, anong gusto mo? Ikaw naghahanap ng trabaho o ikaw nagbibigay ng trabaho? Am I right? Anong gusto mo? Ikaw nagpapakain ng baboy o ikaw yung kumakain ng baboy? Ay, teka. Pero kung meron ka naman sakit, di ba? Nasakit ang tuhod mo't lahat, iwasan mo na yon. Ibenta na lang. Anong gusto mo? Am I right? Di ba may famine? Great famine. Bakit marami siyang fields? Marami pa rin siyang baboy. Hindi ba siya affected ng African swine flu, ASF? In the midst of the crisis, he has a thriving business. And he was able to give employment for others. Pinadadala ng Diyos ang crisis para parusahan ang matitigas ang ulo at iparangal yung masisipag na may attitude, may magandang behavior, mayroong consequences because of the choices at gaganda yung destiny nila kasi
It's not destiny, it's about choices. He was able to save a lot. Marami siyang natulungang mga tao nung magkaroon ng famine from total nation because of a terrible famine. Pag tinignan ka, ikaw ba yung prodigal son na nangangailangan o ikaw yung pig farmer na nagbibigay sa nangangailangan? Nasaan ka? Tatanungin kita ulit, kamusta ka? Ano yung sasagot mo? Eto, gumugulong, kasi mali ang attitude, pangit ang behavior, tama? Mali ang choices kanya, mali ang consequences. Kanya, ito ako ngayon. Anong kanta mo? Kung natapos kong aking pag-aaral, di sinsanay mayroon na akong dangal na iyaharap sa iyo at ipagyayabang. Wala eh. Tignan mo rin naman to. Pangalawa, ha? Una, yung pig farmer, ha? Pangalawa, the father of the prodigal son. Okay? The father of the prodigal son. Imagine na, kinuha na lahat ng mana. Pero yung tatay ng prodigal son, kept on thriving. Meron siyang hired servants. Tignan mo, ha? Ano sabi ng bata? Tamo yung sabi ng bata, ha? Tamo. Sabi ng bata, sa chapter 15 ng Luke 15, okay? Sabi ganon, ng bata sa verse number 17. Tama ha? At nang siya'y magising sa katotohanan, attitude, behavior, choices and consequences and destiny, napakaraming tauhan napakaraming tauhan ng tatay ko ay may pagkaing sapat. At meron pang pauwi. Hindi na kumakanta yung tauhan ng balutin mo. Hindi na, balutin nyo na yan, uwi nyo na yan. At ako'y namamatay sa gutom. Okay? Gusto kong makita nyo. Anong ginawa pa ng tatay? Ha? Tingnan mo tong verse number 22. At sabi ng tatay, dalhin mo yung pinakamainam na robe. Bakit nagbigay pa ng Gucci? Na robe. Bigay yung sing-sing na Versace. At ibigay yung sapatos na Dior sa kanya. Di ba mayroon ng pandemic? Tama? At sabing ganon, kunin mo yung Angus beef, verse 22. 23. Dali mo yung pinakamano, yung Angus beef ha. Yung nakatayo lang, ha? Yung hindi naglalakad para pag inihiwa mong ganyan masarap, ha? Yun ang dali mo. At kumain tayo at magpakasaya. Di ba may famine? Tama? May tagutom, may paghihirap. Bakit maraming tauhan? Bakit mayroong pambinigay na Dior, Versace, Gucci, or Louis Vuitton, tapos nagpatay pa ng Angus beef? Hindi na, Wagyu pala, Wagyu. Wala pala yung Angus. Wagyu! Yung it melts in your mouth. Naintindihan mo? Nakating ba na ng Wagyu steak? Pag hindi mo kaya, Wagyu. Pag kaya mo, sige. Natutunaw sa bibig yun. Pray mo ha. Nagpapatay pa. Third look focuses well that while others are suffering, others are wanting, others are having difficulty, may crisis, pero mayroong mga nagpaprosper, may mga tumutulong, may nagbibigay ng employment at charity. Tanong ko sa iyo, nasan ka? Nasan ka? Ikaw ba yung nagsasuffer? Ikaw ba yung may pangailangan kasi may crisis? Ikaw ba yung kailangan mo mag-survive? Na ang kanta mo, I will survive. Hindi dapat survive, dapat sustain. Ibalik mo. Ikaw ba yung nangangailangan? O ikaw ba yung nagbibigay ng tulong at nagbibigay ng charity at employment? Two farmers, pig farmer at yung tatay, were guided by wisdom that we as believers can profit today. I believe that if God's favor is with you,
He will cause you to think and behave in a certain way. Nasaan ka? Nasaan ka? Kamusta attitude mo ngayon? Yung attitude mo ba ngayon na magdudulot ng behavior mo, dahil pinili mo yan, yung consequences niyan, yun ba yung kahihinatan mo? Will you be proud pag umabot ka ng 60 years old? Ha? Pag 60 ka na, asan ka, Sophie? Pag 60 ka na, nasan ka, Kian? Pag 60 ka na, nasan ka, Kar? Pag 60 ka na, nasan ka, Hale? Right? Will you be proud of the person that you would be when you reach 60 or 70? Pag inalis ng Diyos ang tatay at nanay mo, buhay ka pa ba? Am I right? Oh, ito, buhay ang nanay at tatay, ha? Oh. Pero kita mo, he was in one, he was living, nobody wants to give to him. Bakit? Attitude, behavior, choices, consequences, destiny. Mabuti na lang. Bumangon. Mabuti lang, sabi niya. Maraming mali. Yung tatay ko'y maraming tauhan. Kumakain na sagan at may pabalot pa. Ako'y namamatay sa gutom. Ako'y babalik na lamang sa bahay. Babalik na lang ako. Tatama ko yung buhay ko. Will you be wise? Will you learn from your mistakes? Okay? Whatever you have right now is a result of what you did 10 years ago. Ba't ganyan ang relationship? Baka yung attitude 10 years ago pangit. Baka yung behavior hindi maganda. Baka yung choices hindi tama. Kanya ito ang destiny mo. Pero pwedeng baguhin. Pwedeng baguhin. Am I right? Nasaan ka 5, 10, 15, 20 years from now? Will you be the one that will suffer in crisis, in want, trying to survive? Or ikaw yung magbibigay ng trabaho, ikaw yung magpapala, ikaw yung magiging blessing sa mga tao? Nasaan ka? It all depends on your attitude. Kamusta ka? Ano yung sasagot mo? Pinagpapala kasi natututo. Amen? Pinagpapala kasi I learn from my mistakes. Gonna be back. Kahit may crisis, pwede tayong pagtiwalaan ng Diyos. Pwede kang paunlarin. Crisis will always be there. Kasi God wants to destroy and to punish people that are stupid, that are stubborn, that are selfish, but He would like at the same time pagpunyagin, kagaya ng pig farmer, marami siyang fields, kagaya ng tatay, na ninakawan na, nilapastangan na, nagbigay pa ng fatted calf, nagbigay pa ng damit, nagbigay pa ng kalinga. Attitude, behavior, choices, destiny. What would happen to you? Kung halimbawa, nung ikaw ay lumalaki, bardagul ka, salbahe ka, wala kang galang, tapos paglaki, pag matanda ka na, gusto mo, isipin mo yung isang Comelec na nag-retire na walang ginawa kundi mang-away sa Facebook at saka sa, di ba? Yung pangalan nun, kalimutan ko. Buangson? Ano? Pangalan nun? Anong trato sa kanya pagka may edad na siya? Tama? Is that what you want when you grow up? Dahil mayaman? Mayaman yun eh. Taga-Cadiz yun. Oh. Dahil mayaman, gaganunin mo yung mga tao. Mali. Pero mo kung laking kahiyan niya, Sona, wala pangalan niya sa roll call. Hindi siya pinapasok. Bakit? Ginamit ang PWD. Ganun ba yung klase ng taong gusto mo? Kung kailan ka tumanda, tsaka ka kinaganon. Hindi ba dapat, kagaya ka ng tatay, pare na, yung anak ko'y buhay, dati na ito, bumalik na nga, halina rin eh. Bigyan natin ng kagandahan to. Tutuloy ko to next Sunday. Introduction pa lang tayo, ha? Introduction pa lang. Okay? Kita mo, wala pa nga kayo sa points. Di ba? Wala pa sa points eh. Okay? Introduction pa lang.
Pero gusto kong tignan mo na, nasan ka? Okay? Attitude, behavior, choice and consequences, and destiny. Okay? Pag mali attitude mo, mali behavior mo. Pag mali behavior mo, you will suffer the consequences and you will have a destiny. You will eat with the pigs. Nobody would like to be with you. Ano sabi? Nobody wants to feed him. Walang gusto mo. Bakit? Pangit ang attitude eh. Biri mo. Nakapapakain na ng baboy, konyo pa. Di ba? Hey bro, how are you? Where's the pig food? Huh? Okay. Wala na gusto magpakain sa kanya. Kumugulong na ang angas pa. Hey, get out of my sight. You're getting to my nerve. I don't like to see your face. But when he came to himself, mali ito lahat, mali. I need to go back. I need to get right. Saan siya bumalik? Sa unang pinagkamalian niya. Tatay niya. Tanong ko sa iyo, bakit ka naghihirap ngayon? Bakit ka nakakaroon ng problema? Bakit ka nagsasuffer? Anong attitude mo? Ano yung behavior mo? Ano yung choices at consequences na meron ka ngayon? At ano ang magiging destiny mo pag di ka nagbago? It was your choice. Pero pag tinama mo naman, pwede ibalik ng Diyos sa iyo, bibigyan ka ng robe, ng ring, at saka ng sapatos. Okay? It will be so good. Pero hindi lahat matutuwa sa iyo. Kagaya ng kuya. Tama? Kagaya ng kuya. Nasaan ka? Pag nagtagal pa itong pandemic na ito, pag nagtagal pa ito, kaya bang buhay ni Jepox at ni Rose yung baby ipapanganak? Kaya bang magbigay ng marangal na buhay si Noriel? Pag nag-asawa ba sino ba? Parang magandang banggitin pag nag-asawa ba ito kasi parang magkakaasawa pala ako. Di ba? I ask you, what is your attitude? What is your behavior? What are the choices and the consequences you're gonna have and the destiny? Yung bata, bigay mo sa akin ng mana ko, alis na ako, ayoko na sa bahay na to. Ayoko na masikip, ayoko na putik, ayoko na, gusto ko sa barkada ko. Adi sige, ano nangyari? Naghirap. Wala nang gustong sumama sa kanya. The Lord sends disaster, crisis, to punish people so that we can get right with God. So we can see our need na, Lord, hindi lang pala yaman, hindi lang pala pera. Kailangan pala tama rin ang pagtrato ko sa tatay at nanay ko. Paano ko pagpapalain kung tatay at nanay mo nagluwalat, nag-ingat sa iyo, nilalapas tangan mo, sinasagot mo, pinagdadabugan mo, pati kapatid mo. Sa simbahan, masipag ka, sa bahay, barubal ka. Pero mo yung tatay at nanay mo magtatrabaho, pagdating sa bahay, makikita yung hapagkainan, tambak, ang hugasan, ang kalat-kalat. Di ba dapat tayo na yan? Alam mo no, ang save ako, di ba ako ligtas? Ang nanay ko, nakikitira kami dyan kay na Auntie Lalay sa may Kapinpin. Sa salas kami natutulog, ako natutulog. Yung mga kapatid ko sa loob ng kwarto, lilinisin ko yung CR, ayusin ko yan. Okay? Ako panganay, ako maglalaba, ako maglilinis, titignan ko, tsaka ako tatambay. Pag tumambay ako, ibig sabihin tapos na lahat. Hindi tumatambay ka na yung pamilya mo. Oh. Ano si Bernie? Sabi ko, ikaw puro ka bilyar eh. Sige. Magmula rito sa bahay ni Auntie Lalay, hanggang doon sa may presinto, tumakbo ka ng hubo. Pinatakbo ko ng hubo. O, balik! Oh. Matigas pa rin ulo mo. Nguyay mo tong sili. Nguya siya ng sili. Oh. Ayun. Tumigil ba? Hindi pa rin. Ngayon, sabi ko sa kanya, Tol, hindi ka na bata. 58 na ako, 54 years old ka na. And I'm happy that you turned around. I'm happy that you came back. I'm happy. Ay, walang tatalo sa bilyar dyan. Kay Bernie, wala. Walang tatalo sa pusoy dyan. Walang tatalo. Napakagaling yan. Oo. Sa lahat ng sugal, magaling yan. Pati si Kuya Rick. Oo. Walang tatalo sa mga yan. Sa Mahjong ay, walang panama si Cory. Wala. Kasi nananalitay sa dugo namin. Kanya lang, nasan sila? Mabuti, nakabalik. Di maayos. Sabi ko, Tol, tignan mo ha. Ito tayo. Okay? Nakikitira lang kami.
Hindi kami pwedeng umuwi at matulog kasi may nagmamadyong pa sa bahay. Hindi ka pwedeng makikain ng sabay kasi handa nila yon. Do you understand where we came from? Para bakit naging ganito? We change our attitude. Kamusta ka? May Diyos, pinagpapala ako, babangon ako. I change my behavior. Huwag makikipag-away. Marami na tayong problema, huwag na magdagdag pa. We choose the consequences. And what we are right now is a result of my 39 years believing that God's Word is true. At mamaya, it is my joy to dedicate my first grandson to God. Ito ang tatay at nanay ko. Ito ako. I choose to love God. I choose to believe in the pastor. I choose to help him. Ito ngayon si Jeff. Si Jab. Ito ngayon si Bron. Because somewhere here, I made a decision. I changed my attitude. I changed my behavior. I reap the consequences. That's why I am like this now. Kahapon tinawag ko si Pastor Benny, Tay, okay ka lang? Yeah. Do you need me there? I'm okay. Na-disgrasya. Gamit yung Bentley. Yung 34 million na kotse. Pumunta ng Baguio, bumalagbag sa gutter, siya nagdadrive. Kasi pag Bentley ang gamit niya, ayaw pa drive yun. Okay? Sabi niya, bumili ko ng magandang kotse. Driver ko magpa-drive. Ako. Hindi nakita yung gutter, sumabog ang gulong. Sabi ko, kailangan mo ng tulong? Do you want me to be there? I'm okay. Andito na si Universal ko, sige ho ha, ingat lang po kayo. Worried lang kami. Sige. Pero nung Friday naman, nasa hospital naman siya sa St. Luke's. Sabi ko, Tay, okay ka lang? Yeah, check up lang kasi baka ho okay? Ayos lang ho kayo. I'm just okay. Ingat ho kayo ha, marami po kami nangangailangan sa inyo. Bakit? Wala na akong tatay eh. Nung Thursday naman, doon kami ni Pastor Father. Pastor, ito po yung akin 10% sa iyo at magdadala sana ako ng pagkain. Kanya lang, yung isa dito, yung 11:30 na nagising, hindi na kami nakabili. Ha? Kanya ito na lang ho yung pera, kaya na lang ho magpakain. Kasi wala. Gusto ko lang hong i-bless mo itong sasakyang binigay sa akin. Tanong ko sa iyo, paano mangyayari yun kung ako'y kumakain sa babuyan? Dahil nilapastangan ko tatay ko. Pangit ang behavior ko. I-reap ko yung consequences at magkakaroon ng pangit na destiny. Wrong. It all starts with A, B, C, D. Attitude. Change the attitude, you change your behavior. You change your behavior, you change your confidence. You change your confidence, you're gonna have a good destiny. Nasaan ka? Nasaan ka? May problema na tayo, huwag ka nang mag-inarte. Pasakop na tayo. Naghuhugas lang kami ng jeep, nakikitira lang kami. Kung may nakakilala sa amin, ayan si Ate Emmy, si Jenny, si Tita, si Nonet, si Neneng, si Kuya Tisoy. They knew where we came from. Wala kaming pwedeng ilihim sa kanila. Alam nila lahat yan. But why is it that we're like this? I will go and return to my Father. And I'll get right. Tanong ko sa iyo, sino yung dapat mong kausapin after ng service na hindi ka mahihiyang humingi ng tawad? Tay, Nay, sorry. Andyan si Nanay Remy na nagdala sa akin sa Panginoon. Tinuruan pa niya ako magbilang ng papel. Joey, ganito pagbibilang ng papel sa Wiggins tip, ha? Ganyan ang pagbibilang. Kala mo nakalimutan ko na yun, ha? O yan, ha? Gaganyanin mo, ha? O yan. Tapos yan, ha? Yan, ha? O deliver mo yan. Nagde-deliver ako ng tapapel sa Wiggins tip. Uutusan ako niyan, dadalhin ng papel, doon yung sa may papuntang Tagig, o doon siya nagtatrabaho. Si Nenet, alam niya yan.
Tagaro niya sa bangkal. Si Inday. We can change. Dahil may Bible. Huwag niyong hayaan, lumilipas ang araw, lumulubog ang araw, sumasikat ang araw. Pag tinanong ka, kamusta ka? Eto, bigat ng kamay ng Diyos. Pwede namang, kamusta ka? Pinagpapala. I'm getting better kasi I changed my attitude, that changed my behavior, that changed the consequences, and I'm now enjoying the destiny that I'm having. Dito lalaro ang mga anak ko. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan. Bigyan mo kami ng tagumpay. Kayo po nawa ang maluwalhati at may taas. Tulungan mo po na makita namin ang aming sarili. Kami po ba yung naghihirap pag may crisis o kami yung nagbibigay ng trabaho pag may crisis? Kami po ba yung hihingi ng tawad o kami yung magpapatawad? Kami po ba yung magta-thrive o nagsusurvive? I don't know. But we need to change our attitude. We need to change our behavior so that we can change our consequences, so that we will enjoy the destiny that you want. It was us who will choose that, Lord. While heads are bowed, eyes are closed, no one's looking around. This morning, will you come to the altar and say, Lord, help me. There are attitudes that are not right in me. I have certain behaviors na masagwa at hindi maganda. Alam ko ng consequences ito, babaguhin ko ito. I would like to be a blessing. Tulungan mo ako. Kahit may crisis, hindi ako matatak kasi kasama kita. Will you come at the altar now? God bless you. Where will your family be? Where will your family be? What would happen to you? Pag nagtagal pa yung pandemic na ito, nasaan ka? It's your choice. Change the attitude, you change your behavior. You change your behavior, you change your consequences. You change your consequences, you're going to have a wonderful destiny. We need to be the best for God.